Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Black Lotus. Nagsimula ang kwento sa isang concert rehearsal kung saan nagambala ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan. Si Mateo at ang kanyang kaibigan na si John ay bahagi ng tactical team na ipinadala doon upang iligtas ang mga musikero. Doon, nagsimulang mag-record ng mensahe ang mga kriminal. Humihingi sila ng 300 milyong euro, at nagtatapos ang kanilang video sa isang pagpapakita kung ano ang mangyayari kung hindi nila ito makuha. Habang napagtanto ni Mateo na ang mga taong ito ay seryoso, hindi niya sinunod ang direktang utos ni John at pumasok siya ng mas maaga kaysa sa plano. Matagumpay niyang naibagsak ang mga kriminal ngunit ang kanyang mapusok na mga aksyon ay nagdulot ng pagkamatay ni John. Pagkalipas ng 5 taon, si Mateo ay nasa Romania na may ganap na ibang trabaho. Hindi siya masyadong mahilig makihalubilo sa kanyang mga bagong katrabaho. Ginugugol niya sa halos lahat ng gabi na may masasakit na alaala ni John at ng masayang pamilya na nagpapalakas sa kanya. Ang asawa ni John na si Helena ay malamang na hindi alam kung paano ito nangyari. Sa wakas ay nagpasya siyang oras na para ituwid ang mga bagay. Sa umaga, umalis siya sa kanyang trabaho at bumili ng tiket sa tren. Sa Amsterdam, mayroong isang malaking bus ng Interpol na dumaraan sa mga pantalan. Tila 2 organisasyong kriminal ang nagtutulungan ngayon, ang sindikato at ang consociation. Batid ni Agent Shearer na hindi ito maaaring maging mabuti. Ang kargamento ay mukhang isang bungkus lamang ng mga cereal box. Ngunit nang buksan ni Agent Fisher ang una, nakakita siya ng kahina-hinalang pakete sa loob. May sinasabi ang isa sa mga kriminal kay Shearer sa banyagang wika. Sa paghusga sa reaksyon ni Agent Fisher, ito ay dapat na isang papuri. Ngunit ang lalaki pagkatapos ay dumura sa sapatos ni Fisher at dahil dito ay kinaladkad palayo para sa isang maikling pag-uusap. Sa di kalayuan, kinukunan ng mga larawan ang mga ahente ng isang lalaki na nagngangalang Burr. Isa siyang tapat na miyembro ng consociation. Nakatanggap ito ng tawag mula sa big boss na si Gabriel Sabon at sinabi sa kanya ang tungkol sa nawalang kargamento. Sinabi ni Burr na ang Interpol ay naghihintay na sa kanila. Parang alam na nila kung saan hahanapin ang nasabing kargamento at iyon ay dahil sila mismo ang gumawa. Ang lalaki ay isang impormante na nagngangalang Roman na siyang nagbibigay ng impormasyon sa mga ahente. Ang buong bagay tungkol sa pagdura sa sapatos ay isang pagkilos upang sila ay makapag-usap. Sinabi ni Roman na ang sindikato at ang consociation ay tagilid ngayon at tiyak na may magkakamali. Sa ibang lugar sa PW Investments, ang isang lalaki ay nasa telepono na may potensyal na kliyente. Sinusubukang kumbinsihin ang mga tao na bumili ng crypto ngunit ito ay hindi dahil sa naniniwala siya sa potensyal nito. Sinasabi niya sa mga tao ang isang bagay kung saan siya mismo nagkamali. Ginagawa niya ito upang magamit niya ang kanilang pera at ma-cover ang kanyang sariling mga pagkalugi. Samantala, si Mateo ay kumukuha ng lakas ng loob sa harap ng pintuan ni Helena. Nagpakita siya at tinanggap ng masaya ang dati niyang kaibigan ngunit naiinis din siya sa matagal na pagkawala. Ni hindi man lang siya pumunta sa libing ni John at wala siya sa oras na kailangan siya nito. Si Mateo ay nagsimulang magpaliwanag at sinubukang sabihin sa kanya kung paano namatay si John. Ngunit hindi niya gustong marinig ang alinman sa mga iyon. Humingi ng tawad si Mateo at umalis. Ngunit nakita siya ni Helena na nakatayo sa labas ng bahay na may kaawa-awang mukha at masama ang pakiramdam. Nag-alok ito sa kanya ng guest room para sa ilang sandali hanggang sa makapagpasya ito kung ano ang kanyang magiging plano sa kanyang buhay. Tinanggap niya ito ngunit sinabing siya ay mananatili lamang para sa gabing ito. Ipinakita rin sa kanya ni Helena ang ilan sa mga bagay ni John na itinago niya nang walang dahilan. Gusto niyang mapasakamay ni Mateo ang lahat para mapili na lang niya kung ano ang gusto niya. Sa isang magarbong restaurant sa ibang kapitbahayan, kausap ni Gabriel sina Burr at Lou tungkol sa kanilang sitwasyon at kargamento mula kanina. Sinabi niya na ang negosasyon kay Mr. Nye ay sususpindihin hanggang sa mahanap nila ang daga. Maaaring may kakampi si Ginoong Nye pero trabaho daw ni Lou at Burr na alamin kung kapwa consociate ito. Kinagabihan, ipinakita ang bagong asawa ni Helena na nagngangalang Paul, at lumalabas na siya ang crypto guy kanina. Tinanong siya tungkol sa higanteng lalaki sa maliit na upuan sa labas. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at pumayag silang manatili si Mateo ng ilang araw. Ang upuan na iyon ay tuluyang sumuko sa bigat na kanyang pinasan.
Lumipat si Mateo sa isang bench at naalala niya ang mga sandali na kanyang naranasan sa panahon na naroon siya sa Afghanistan. Naalala niya kung paano sila nagsisilbi bilang mga mahusay na sniper, eksperto sa pagpapatumba sa mga kalaban mula sa malayo. Sa panahon ng kanilang mga misyon ay casual silang nagkukumpisal sa isa't isa na para bang ang pagwawakas ng mga buhay ay isang karaniwang gawain lamang. Sa kasalukuyan, sinabi ni Angie sa kanyang ina na gusto niya ang kanilang bagong bisita. Siya ay malungkot at nangangailangan ng isang bagong kaibigan. Sumama si Paul kay Mateo para uminom ng serbesa ngunit wala sa kanila ang masyadong madaldal at hindi gaanong bukas si Mateo tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran bilang isang sundalo. Sinasabi lang niya na nami-miss niya ang kalawakan ng Afghan at kung gaano ito kapayapa. Walang pakialam si Paul sa ganitong usapan kaya bumalik siya sa loob pagkalipas ng ilang minuto. Sinabi kay Helena na napinsala ang utak ng lalaki. Sa halip na magalit, tumawa siya at tinanong ang asawa kung nakaramdam ito ng takot. Sinabi ni Helena na wala siyang dapat ipag-alala sa kanyang asawang bayani sa digmaan at sa Tarzan na nasa ibaba. Siya ang gusto niyang makasama at magpatuloy sa kanyang buhay. Sa umaga, nakita ni Mateo si Angie na nag-iwan sa kanya ng isang premonitory note. Humihiling sa kanya na huwag umalis nang walang pamamaalam. Nagpa siya siyang kailangan niyang manatili pa ng ilang sandali. Kumuha siya ng ilang damit ni John para mag-jogging. Pagbalik niya, paalis na si Angie papunta sa paaralan. Hiniling ng bata sa kanya na alagaan ang kanyang aso na si Daisy at sinabing magkakaroon sila ng isang tea party ngayong gabi. Kaya darating ang isang araw na mananatili siya sa masayang pamilyang ito. At tulad ng karamihan sa mga masasayang pamilya, ang isang ito ay may mga lihim din. Tulad ni Paul at ang kanyang bisita sa trabaho na si Gabriel. Agad na tinanong ni Paul kung ano ang problema kaya kinailangan nitong pumunta ng personal. Nandito si Gabriel tungkol sa humigit kumulang 15 milyong euro na nawala kamakailan sa kanyang account. Sinabi ni Paul na naroon ang pera ngunit hindi ito nakikita ni Gabriel. Nagdahilan si Paul na mayroong problema sa sistema at nanunumpa na aayusin niya ito. Subalit may pag-aalinlangan pa rin si Gabriel at hiniling na maging collateral ang pamilya ni Paul kapag ang pera ay hindi na ibalik. Pag-alis kasama si Burr, nagkataong naroon sa paligid ang impormante na si Roman. Inosenteng nakatingin lang sa kanyang cellphone ngunit sa katunayan ay kinukunan niya ng litrato ang mga gangster. Sa parehong sandali, si Roman ay lihim na sinusubaybayan din ni Lou. Lumipas ang mga araw at patuloy na isinubsob ni Mateo ang kanyang sarili sa kanyang pagsusumikap sa paggawa ng woodworks nang sa ganon ay malibang siya at makapag-focus. Gayunpaman, hinimok siya ni Helena na magpahinga at mag-relax. Hinihikayat din siya na pakawalan ang mabigat na daladala sa kanyang loob. Biniro siya tungkol sa kanyang tato at sinabing palagi silang nagmumukhang astig ni John. Samantala, kakaiba ang mukha ni Paul ngayong gabi. Sinabi ni Helena na siya ay tahimik at hindi pinapansin si Angie sa hapunan. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay may malaking problema tungkol sa kung paano ibalik ang 15 milyong euro. Sa sumunod na araw, isang grupo ng mga masigasig na manlalakbay ang nakakita sa bangkay ni Roman na nakabitin sa isang tulay. Tinawagan ni Gabriel si Ginoong Nay na may dalang magandang balita ngunit nag-aalala pa rin siya. Parang nagkataon lang na nagkaroon sila ng traidor at ang pera niya ay naubos sa PW Investments. Isinisi ni Burr kay Lou na hindi na nagsalita si Roman. Mahirap gawin iyon dahil wala na itong dila. Habang ang mga ahente ay nagkakaroon ng isang nakakagulat na sorpresa nang makilala si Roman, si Paul ay nasa opisina at nanonood ng balita tungkol sa pagbagsak ng isang bagong cryptocurrency. Mula sa isang panig ay may kausap si Paul. Maling crypto ang napili niya sa pag-invest at ginawa iyon gamit ang pera na pagmamay-ari ng maling kliyente. Tinawagan niya si Gabriel na may kalunos-lunos na kwento tungkol sa pagkakamali na mas komplikado kaysa sa inaasahan. Hindi man lang sumigaw si Gabriel, nagpadala lang siya ng mga tauhan para ayusin ang bagay. Samantala, si Shira at Fisher ay determinado para mailabas ang katotohanan. Handa silang halungkatin ng mas malalim ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ni Roman. Matibay ang kanilang paniniwala na si Gabriel ang mastermind. Ang kanilang investigasyon ay nagsisimula sa pag-access ng data sa cellphone ni Roman na maaaring makakatulong sa pagbunyag ng mahahalagang mga impormasyon. Sa bahay, pinapanood ni Helena si Angie na nakikipaglaro kay Mateo at ilang sandali ay tumawag ang kanyang asawa.
Nagpaalam si Paul na magtatrabaho siya mamayang gabi pagkatapos ay ginamit niya ang ibang telepono para magpadala ng mensahe kay Roman. Sa kanyang mensahe, sinasabing handa na siyang gumawa ng deal ngayon. Sa sumunod na araw, sinabi ni Helena kay Mateo na dapat niyang pag-isipang manatili ng mas matagal. Gusto ni John na makita siyang magka-bonding sila ni Angie. Nang ang mga bagay ay tila nagiging mas mabuti, biglang may dumating na mga kalalakihan. Inatake nila si Mateo para makuha ang bata at isinakay sa kotse, habang parehong nakadapa si Helena at Mateo. Tumayo si Mateo at nagnakaw ng bike para sundan si Angie. Habang si Helena ay nanghiram ng telepono mula sa isang tao para tawagan ang kanyang asawa. Sinabing may mga kalalakihang kumuha kay Angie. Batid niya agad ang nangyari at tinawagan si Gabriel pero wala ito sa mood na makipag-usap. Iniwan na ngayon ni Mateo ang bike at tumalon sa tuktok ng kotse ng mga tauhan ni Gabriel. Pag-abot sa loob ay hinihila niya ang bawat isa sa kanila na parang isang galit na dambuhala. Ilang sandali pa ay biglang may sumalubong na sasakyan at si Mateo ay tumilapon. Nagising na lang siya sa ospital na nakahiga sa kama at nakaposas ang kanang kamay. Nasa hallway si Helena at sinisigawan ng isang pulis dahil wala pa rin si Angie. Dumating si Shira at ang kanyang partner upang ipaalam sa pulis na kukunin nila ang kasong ito mula doon. Sinubukan ni Mateo na umalis kasama ang kama. Binuksan ng mga ahente ang posas ngunit may ilang katanungan si Shira tungkol kay Mateo. Wala siyang gaanong file at karamihan dito ay binawasan. Ang ilan sa mga taong itinapon niya sa kotse ay miyembro ng consociation. Ipinaliwanag niya ito na parang hindi isang krimen at ang partikular na sangay na ito ay pinamumunuan ni Gabriel Saban. Sinabi ni Shira na hindi ito ang kanilang memo sa tuwing kinikidnap nila ang isang tao. Kadalasan ay isang kabataang babae na walang makakaligtaan. Ito ay mukhang personal. Sinabi niya na kung may alam sila, ito na ang sandali para ibahagi. Si Paul ay nananatiling tahimik. Ipinaliwanag ni Mateo na ang kanyang pakay lamang ay upang iligtas si Angie. Ibinigay ni Shira kay Mateo ang kanyang calling card kung sakaling kakailanganin niya ng tulong. Si Lou ay nakatayo sa di kalayuan sa lahat ng sandaling ito upang subaybayan ang kanilang mga kilos at galaw. Kasabay nito, inaalagaan si Angie ng isang stripper na nagngangalang Molly. Sinabi ni Gabriel sa bata na uuwi siya sa lalong madaling panahon at walang dapat iyakan. Pero iba ang sinasabi niya kay Burr kung ano ang gagawin sa kanya. Isinasaalang-alang nila ang pagbebenta sa kanya sa isang internasyonal na gang. Noong nabubuhay pa si John ay ipinagkatiwala niya kay Mateo ang kanyang anak na si Angie sa kung anuman ang mangyari sa kanya. Determinado si Mateo na mahanap si Angie at hiniling niya kay Helena ang code para mabuksan ang portfolio ni John. Nakialam si Paul at sinabing masyadong mapanganib ang mga taong ito. Dapat ipaubaya na nila sa Interpol. Ibinunyag pa niya na si Gabriel ay may koneksyon sa pinakamakapangyarihang gang sa Thailand. Naging ebidensya ito na si Paul ay may kinalaman sa mga pangyayari. Nagulat si Helena sa kanyang hinala ngunit nauwi iyon sa kakilakilabot nang mapagtanto niyang tama siya. Ipinagtapat ni Paul ang lahat at sinabing walang paraan upang makipagdigma sila sa mga taong ito. Hiniling ni Mateo kay Paul na tawagan si Gabriel para sabihin na may nakahanda na siyang pera. Nag-set up sila para sa pagtatagpo sa isang construction site sa Westport. Naisip ni Burr na ito ay isang bitag at gayon din si Gabriel kaya pinapunta si Burr sa lugar upang patayin si Paul o kung sino man ang sumulpot. Samantala, nalaman ni Shira ang bagong impormasyon kung saan may koneksyon si Paul at Roman mula sa telepono. Ipinadala ni Paul kay Roman ang isang mensahe na nagsasabing gusto niyang makipagdeal. Sa pagkilala sa kahalagahan ng natuklasang ito, tinawagan ni Shira si Fisher at inutusan na magmatsyag sa lugar ni Paul. Kasunod nito ay tinutukan siya ni Mateo ng baril, at ito ay para lang hiramin ang kanyang kotse upang may masakyan papunta sa construction site. Kahit papaano ay inalok siya ni Helena ng kape. Nagtanong si Fisher tungkol kay Paul at sinabing nasa itaas siya. Tila wala siyang pakialam kung mabulok ito sa kulungan. Sa lokasyon ng pagtatagpo, nakita ni Mateo na wala doon si Angie. Naging malinaw ang lahat na nalaman ni Gabriel ang tunay nilang plano. Napilitan si Mateo na mag-adapt ng isang backup na diskarte. Mahusay niyang iniabot ang bag ng pera at nagpanggap na susuko na siya. Binuksan ng tauhan ni Gabriel ang bag at hindi nila alam na sila ay mahuhulog sa isang bitag ni Mateo. Nagawa niyang patayin sila ng walang kahirap-hirap. Kinaladkad niya ang isang survivor at nagkaroon sila ng pag-uusap habang nakabitin ang lalaki.
hanggang sa nabunyag ang lugar kung saan naroon si Angie. Sa bahay ni Helena, nagsisimula ng maghinala si Agent Fisher na maaaring si Paul ay nagpaplanong tumakas. Ilang sandali pa ay pumasok si Lou at ginawang hostage si Helena. Itinulak ni Lou si Helena papunta kay Fisher at agad na inatake. Bumagsak ang Interpol agent at kinuha ni Helena ang baril para barilin si Lou kung saan ito ang sanhi ng pagtakas nito. Habang nakahandusay sa sahig si Fisher, umalis si Paul na may dalang mabigat na bag. Nang makita niyang nasa backseat din si Lou na naghihintay sa kanya, inalok niya ito ng kalahati ng pera na laman ng bag na iyon. Ngunit hindi man lang sumasagot si Lou. Ilang sandali pa ay naglalakad si Lou hawak ang bag na puno ng pera. Dumating si Shira sa bahay ni Helena at ang kanyang naging pangunahing alalahanin ay ang malubhang sugat ni Fisher. Tumulong siya sa pagdala kay Fisher sa ambulansya. Kasunod nito, tumawag si Mateo kay Shira upang humingi ng tulong sa paglunsad ng operasyon para iligtas si Angie mula sa nightclub ni Gabriel. Hindi nagtagal ay dumating sila sa lugar. Binugbog lang ang lahat ng mga gangster na kanilang madaanan patungo sa paint house. Habang nagaganap ang kaguluhan, inilipat ni Gabriel si Angie sa isang ligtas na lugar. Matapos malaman na wala si Angie sa paint house, pumunta sina Mateo at Shira sa rooftop na pinaniniwalaan nilang doon dinala ang bata. Sa rooftop, hinarap sila ni Lou at Burr habang itinatakas ni Gabriel si Angie papunta sa ground floor. Sa kabila ng malubhang injury ni Mateo, nakipagtulungan siya kay Shira upang talunin sina Lou at Burr. At ngayon, ang boss na lang ang natitira. Sinubukan ni Angie na tumakbo ngunit nagpaputok si Gabriel kaya natakot ang bata. Nang naabutan sila ni Mateo, itinutok ni Gabriel sa bata ang baril. Subalit isang kutsilyo lang pala ang dala ni Mateo para sa isang gunfight. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Angie na lumayo ng kaunti matapos kagatin ang kamay ni Gabriel. Kasunod nito, agad na inihagis ni Mateo ang kutsilyo at tumama mismo sa tapat ng puso ni Gabriel. Pagkaraan ng 6 na buwan, si Helena at Angie ay masayang namumuhay ng mapayapa. Gayunpaman, nalulungkot sila para sa kawalan ni Mateo na piniling magsimula ng isang paglalakbay habang nagtataka sa malawak na kalawakan ng karagatan. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!